Guys, ang daming nakikialam sa inyo. Okay? With this Four of Roses, mga kapiksi, ito yung mga nakikialam sa plano nyo sa buhay, mga marites, mga bad influence. Pwede rin namang good influence, guys. Pero, more often than not, since this is views of the ego, ito yung mga, mga marites, yung mga mema, no? Mema lang, may masabi lang, may ma-comment lang, pero wala namang contribution, wala namang ambag sa buhay nyo. Yung marami silang opinion. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pabigat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong June, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual, ito yung para sa life, and then ito yung para sa love life, mga kapiksi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Kung ano na lang yung makaresonate kayo guys, take that message, okay? So, unahin natin yung spiritual message for you guys. Anong gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay? Boundaries, mga kapiksi. Where do you need to establish better boundaries? So, lahat guys, kailangan magkaroon tayo ng limitasyon, no? Wala namang problema na tumulong ka, especially sa mga mahal mo sa buhay, sa mga pamilya mo, kamag-anak mo, sometimes sa mga kaibigan mo, 'di ba? Pero dapat nagsaset din tayo ng boundaries kung ano yung hanggang saan, hanggang kailan tayo magbibigay, or hanggang ano yung kaya nating ibigay. Kasi sometimes sobrang bigay na, may mga pagkakataon kasi na binigay mo na lahat, 'di ba? Binigay mo na lahat ng kamay mo, gusto nila pati paa mo, figuratively yun guys. Kukunin pa nila hanggang sa parang wala nang matira sa iyo, simot-simot ka na. Ang ending, wala. Ikaw yung nawalan pag kailangan mo na, 'di ba? And let's be honest, no, real talk tayo guys. I'm sure marami sa inyong naka-experience nito. Filipino culture, 'di ba? Lalo na doon sa mga kapigsi natin na OFW, or mga kababayan natin na OFW, na lahat na pinadala mo sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo, 'di ba, na nasa Pilipinas, umasa sa'yo. Tapos na parang tipong wala nang natira sa'yo. Tapos kapag ikaw yung nawalan na, 'di ba? Kasi syempre hindi naman hangganan yung, hindi naman panghabang buhay yung pagiging OFW. Sometimes may mga kontrata yan, sometimes hindi na nag-extend ng kontrata, sometimes napapauwi na and end of contract na, ganyan, 'di ba? Hindi na nare-renew, etc. for a lot of reasons. Tapos pag-uwi, ang ending, wala ka ngayong ipon, 'di ba? Wala ka ngayon sa, kumbaga ikaw yung nawalan. Tapos yung mga kamag-anak mo, ganyan, sila yung nagpasasa, kumbaga. And sabi ko nga guys, walang masama na tumulong, no? Pero dapat naglilimit din kayo, nagsisave din kayo for your own future, mga kapiksi, para sa panahon ng pangailangan, meron kang madudukot. At saka meron kasing iba talaga guys na sobrang abusado, 'di ba? Ginawa ka ng ATM. Yung nauuna pa sila kesa sa sweldo mo. Yung tipong naaamoy nila na malapit na itong magkapera, malapit na itong magkasweldo, uunahan ka na nila manghiram ng pera, 'di ba? Tapos wala nang balikan. Sometimes pag hindi mo napahiram, ikaw pa yung masama. And nagiging ugat din siya ng pagiging tamad, no? Tinamad na silang magtrabaho, tinamad na silang magsikap, nakaasa na lang sa'yo. So, masama din. May bad effect din, mga kapiksi. Okay, so yun yung dapat nating iniiwasan. Kaya tayo nagsiset ng boundaries, guys. Okay? Alright. Sometimes, kahit na sarili mo pang anak, no? Kasi, di ba, paano sila matututong tumayo sa sarili ng paa kung palagi kang nandyan para sa kanila? Diba? So, dapat matuto din sila, mga kapiksi. Okay? So, yung next na message natin, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Not necessarily na OFW kayo na. It applies to everyone guys.
Live message naman tayo guys. Shuffle ko to habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo until May 31. Pwede kayong mag-avail ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 31 yan guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Sa mga gustong matuto mag-manifest, may gustong i-manifest sa love or sa relationship, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Ito yung live messages para sa inyo. Guys, ang daming nakikialam sa inyo. Okay? With this Four of Roses, mga kapiksi, ito yung mga nakikialam sa plano nyo sa buhay, mga marites, mga bad influence. Pwede rin namang good influence, guys. Pero, more often than not, since this is views of the ego, ito yung mga, mga marites, yung mga mema, no? Mema lang, may masabi lang, may ma-comment lang, pero wala namang contribution, wala namang ambag sa buhay nyo. Yung marami silang opinion, pero hindi naman siya makakatulong sa inyo, mga kapiksi. Sometimes it's okay to listen to them, guys, kasi meron din kayo matututunan dun sa mga criticism, diba, sa mga feedback, para maging better version ka ng sarili mo. But since it's their opinion, mga kapiksi, opinion lang nila yon, it's not a fact, no? Hindi siya, ibig sabihin hindi siya fact-based, mga kapiksi. Hindi siya totoo. Opinion lang nila yon. And you shouldn't let others' opinions of you bring you down. Wag niyong hayaan na yung opinion nila tungkol sa'yo, mahila ka pababa. Kasi entitled sila sa kanilang opinion. We are all entitled to our opinions, but it doesn't mean we are right. Diba? Ganun. So, hayaan nyo sila mag-opinion kung ano yung gusto nilang sabihin, but at the end of the day, it's still you, it's your reality. Kayo pa rin yung masusunod dyan. Sometimes, yung iba sa kanila, pati yung mga plano mo sa buhay, gustong pakialaman. So, medyo nakakasakal for some of you, especially kung pwedeng magulang, na pinakikialaman yung plano mo sa buhay. And wala naman masama makinig sa mga magulang, mga kapiksi. Pero, again, at the end of the day, kayo pa rin yung masusunod dyan, guys. So, yeah. Huwag niyong hayaan na ma-impluwensyahan kayo ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid niyo. Especially, guys, yung mga walang ambag. Yung mga walang ambag, walang kontribusyon, ay nako, yaan niyo sila, guys. It's a waste of time, it's a waste of energy. Sayang lang, guys. Okay? Alright. And ito naman, guys, sa love naman, tingnan naman natin yung gustong sabihin sa inyo ng inyong person. Habang sinashuffle ko to, guys, no, malapit na tayo magkaroon ng panibagong course, paano mawala ang third party and magkaroon ng harmonious na relationship. It's a video course din, guys. Malapit na siya maging available para sa mga may third party na sitwasyon. Abangan nyo na lang yung announcement, mga kapiksi. So, wow, grabe naman ito. Nakakilig naman itong message sa'yo ng person mo. I want to tell you how I feel. I look for you everywhere. So, hinahanap-hanap ka ng person mo, mga kapiksi, and gusto niya sabihin sa'yo kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya sa'yo. So, pwedeng to, guys, pwedeng kahit anong sitwasyon nyo, pwedeng hindi pa kayo in a relationship, tapos gusto niya mag-confess sa'yo, o kaya naman pwedeng in a relationship na kayo, pero walang chance na magkausap kayo, baka masyado kayong busy sa trabaho, etc. Tapos parang this time around, parang gustong i-confess sa'yo ng person mo kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo, how he or she really values you, kung paano ka talaga niya nakikita sa buhay niya,
kung namimiss ka niya or whatever, pero yung mga deep thoughts and deep emotions ng person mo about you and about dun sa relationship nyo, gusto niya yung ipagtapat sa'yo, gusto niya yung sabihin sa'yo, gusto niya yung malaman mo mga kapiksi. Okay, so this is a very sincere message, guys. Okay, pero whatever, kung ano man yung gusto niya sabihin sa inyo, syempre iba-iba naman kayo ng sitwasyon mga kapiksi, pero one thing for a fact, talagang namimiss ka ng person mo and hinahanap-hanap ka niya kahit hiwalay pa kayo mga kapiksi, hinahanap-hanap ka ng person mo. Okay, alright. Pwede rin kasing maraming dahilan, no, kung bakit hindi niya masabi-sabi sa'yo yung gusto niyang sabihin. Okay, alright. So yeah, comment down below, guys, kung saang message kayo na-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life. Comment down below mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.